For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, oh, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, and for His love has salvaged me. For His love has set me free. Come on, church. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, for they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released, and by His grace I am redeemed. Everybody say, for God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, they shall have eternal life.
gabi sa bawat po sa atin. Papasalamat po muli tayo sa pagkakataon ipinagkaloob sa atin ng Diyos para tayo makapag-aral muli ng kanyang mga salita. Sigurado ako, dahil sa Christmas ngayon, marami tayong mga pinapanalangin na nais na matanggap mula sa ating Diyos. Sigurado ang iba na hinihiling po natin ay maring nasagot na, natugunan ng ating Diyos. Pero I suppose, may mga bagay pa rin na hindi pa tinutugon at kasalukuyan pa rin nating ipinapanalangin ito sa Kanya. Samahan niyo po ako sa gabing ito, pag-usapan po natin secrets to answered prayers. Simpleng-simple lang po ito, 3 bagay ang pag-usapan po natin. Subalit, kapag nothing is secret. Sapagkat, ang mga salitang ito, mga bagay nito, ay nakasulat mismo sa salita ng Diyos. These are clearly written in the Bible for everyone to read, to see, and to understand. It is up to us to believe and to put them into practice. Basahin ko po sa John 15 verses 7, the same time sa John 14 verses 13 to 14. Sundan po ninyo sa inyong mga salin kung anong kanyang sinasabi. Sabi niya sa John 15 verse 7, "If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Sa John 14 verses 13 to 14, ito naman ang kanyang sinasabi, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son." Sa 14, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." Ngayong gabi, sabi ko nga po, pag-usapan po natin, secrets to answered prayers. Samahan niyo po muna ako, manalangin po tayo. O Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon ito na pinagsama-sama niyo muli kami. Bagamat malayo ang bawat po sa amin physically, subalit magkakasama po kami virtually at magkakasama rin po kami spiritually. Samahan niyo po kami sa mga salitang pagbubulay-bulayan po namin. Kayaan po ninyo ng mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Maging dano ito upang matugon ang mga bagay na ninanais po namin, lalo ngayong Kapaskuhan. Salamat po Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. May 3 bagay po ako na pag-usapan ngayong gabi. Dito sa pinag-uusapan natin, secrets to answered prayer. 1, titingnan po natin ano nga ba yung promise ng Diyos sa atin. Pangalawa, titingnan po natin ano yung premise ng promise nito. And pangatlo, ano nga ba yung purpose? Kung bakit niya kailangang sagutin o bakit niya tinutugon yung mga panalangin po natin. Basahin po natin ulit, tingnan po ninyo yung binabanggit po niya doon. Ask whatever you wish and it will be done for you. Sabi niya sa second part ng John 15 verse 7. And John 14:13, "I will do whatever you ask in my name." Hindi po ba napakagandang pakinggan po yun? Yung pangako ng Diyos, ano man yung hilingin po natin sa kanyang pangalan, ibibigay po niya sa atin. Napakasarap, di po ba? Isipin po natin, nang nagbigay po sa atin ng pangako po niyan ay wala pong iba kundi si Jesucristo mismo. Sa Kanya galing po yan, na anuman yung hilingin po natin sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya. Kaya ngayong Christmas, ano kaya yung kahilingan na mayroon po tayo sa ating puso? Ang sinasabi po niya dito, anuman ang naisip po natin, ano ba ang nais nating hilingin sa Kanya? Sa Kanyang pangalan ay ibibigay po niya. So I suppose, sabi ko nga po kanina, marami tayong mga iniisip, marami tayong mga bagay na gustong hilingin sa Kanya. And we have this particular promise mula sa Diyos. Ito yung pangako po niya sa iyo at para sa akin. At ang nangako mismo nito, ang nagbitaw ng mga salitang ito ay walang iba kundi si Jesucristo. At tatandaan din po natin, ang Diyos na nagsabi po sa atin ito, si Jesucristo, hindi po siya sinungaling. Sabi po niya sa Numbers 3 verse 19, God is not like men who lie. He is not a human who changes mind. Whatever He promises, He does. He speaks and it is not. So, ang Diyos na mismo si Jesucristo ang nangako po sa atin.
pwede natin itong panghawakan. Ang pangako po ito, hindi po ito katulad ng mga ibang tao na kapag nangako po sila, ay napapako. As if sometimes nagsasalita po kayo sa mga bato at wala pong response na tatanggap. Subalit tatandaan po natin, si Jesus mismo nagsabi nito sa atin, siya mismo ang Diyos natin, siya mismo ang tagapagligtas natin na nagsabi, anuman ang hilingin natin sa Kanya, sa Kanyang pangalan ay bibigay po niya. Klarong-klaro po yung pangako ng Diyos sa atin. Subalit, titinan po natin, ano po ba yung premise po nito? Ano ba yung pinag-uugatan po nito? Ano ba yung pundasyon ng itong pangako ng Diyos? Makikita po natin dun sa binasa natin kanina, sinabi niya, if you remain in me and my words remain in you. So inuna po natin yung pangako. Siyempre, mas masaya tayo palagi dun sa pangako. Pero, tingnan natin dun sa unang bahagi, anong sabi niya doon? If you remain in me and my words remain in you. Yung ibang version, ang ginagamit po nila is abide, which expresses the meaning of continuing, dwelling, enduring, remaining, standing, and tarrying. It means only one thing, that we stay with Him. We stay with Jesus. Siguro kapag pinag-usapan po natin yung remain, baka naiisip tayo, may mga bagay na sumasagi sa kaisipan po natin tungkol dito sa pananatili. Maring naisip po natin na isang tao na nananahan sa kanyang bahay. Tayo, di po ba, lalo na itong pandemic, nag-stay po tayo sa sarili po nating mga tahanan. Palaging pinapalalahanan po tayo ng Department of Health related po sa kalusugan po natin. Sinasabi po sa atin, you remain, you stay in your house. For us to be protected. Sapagkat alam din natin na mas protected po tayo kapag nandito tayo sa loob ng sarili nating tahanan. You remain at the house. Maaaring iniisip natin isang ibon siguro na natili sa kanyang pugad. Na bagamat dumadaan po yung unos, dumadaan yung may bagyo, nandun po siya sa sarili niyang pugad. O maaaring naisip po natin isang anak na natili sa ilalim o poder ng kanyang mga magulang. Lalo na kapag yung mga anak, hindi pa naman po ito, wala pa po silang asawa, kadalasan natili po sila sa poder ng kanilang mga magulang. Suppose yung mga iba, bagamat nag-asawa na, ay medyo hindi pa rin umalis. They still remain. So ito yung mga bagay na naisip po natin, mga images, mga kaisipan na sumasagi sa utak po natin kapag sinasabi po natin, remaining in the Lord Jesus Christ. Manatili tayo sa Kanya, bagamat anuman yung bagay na dumaraan sa buhay po natin, anuman yung challenges, anuman po yung mga hamon na dumadaan sa buhay po natin, ang tanong po na nanatili pa rin ba kaya tayo sa Kanya? Anuman yung mga hamon na dumarating sa ating pananampalataya, sa buhay po natin, lalo na ngayon na may pandemya, lalo na ngayon na may hamon sa ating kalusugan. May hamon sa ating mga pagkukuhanan ng kabubuhay sapagkat marami po sa atin na apektuhan sa kanilang trabaho. Christmas na Christmas, ibang iba na wala ng trabaho. Christmas na Christmas, walang halos mapagkuhanan. So, masasabi po niya dito, are we remaining? Are we staying? Are we abiding in the Lord Jesus Christ? If we abide in Him, and the pangalawa po doon, sasabi niya, His words abide in us. Yung sinasabi po natin na abiding doon sa salita ng Diyos, hindi lang po ito yung simpleng memorization ng kanyang mga salita. Although, napakahalaga na alam natin, sinasaliksik po natin at minememorize po natin ang salita ng Diyos sapagkat mahirap ka mag-abide yung salita ng Diyos sa puso natin kung in the first place, hindi natin ito alam. Hindi natin naintindihan. Hindi natin na-memorize. Kaya malaga po ang lahat ng mga yon. Subalit mas malaga po doon, ibig sabihin, tumatalima po tayo doon sa kanyang mga salita. Yun po yung pakahulugan po nito. We remain in Him and His words remain in us. Ito po yung premise. Kaya lang, sabi nga po natin dito, sa umpisa pa lang ng versikulo, if, it's a big if, kung.
Oftentimes, mahirap pong gawin. Manatili sa lilim, mag-abide sa Diyos. Sapagkat sabi ko nga po kanina, maraming mga hamon. Hamon sa ating buhay, hamon sa ating pananampalataya, hamon na dumarating sa ating physical na pangatawan, sa ating kaisipan, sa ating emosyon, sa ating mga relasyon, sa ating mga finances, sa ating pamilya. Maraming mga hamon na dumarating sa buhay po natin kasi sometimes mahirap. Subalit, tatandaan po natin, ito po yung premise ng pangako ng Diyos sa atin. Yung pangako na yon, magkakaroon ng katotohanan po yon kapag if we remain in Him and His words remain in us. It's a challenge, I know. It's very difficult most of the time, but tatandaan natin, huwag natin kakalimutan that this particular premise carries with it a promise. At ang promise na yon, binanggit po natin kanina, anuman yung bagay na nais po natin kay Jesus na hingin, ibibigay po niya kung nananatili tayo sa Kanya at ang Kanyang mga salita. Nananatili sa buhay po natin, nananatili sa puso natin, nananatili sa utak po natin, at ginagawa po natin ito, ito yung naging gabay po natin sa araw-araw. And pangatlong bagay, makikita po natin dito sa mga verses na ito, the purpose. Bakit nga ba ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin yung mga hinihiling po natin kapag nagre-remain po tayo sa Kanya at nagre-remain ang Kanyang salita sa atin? Bakit? In order for the Father to be glorified in the Son. That's the purpose. Para mabigyan ng kalulatian ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya very excited si Jesus na ibigay po yung mga kahilingan po natin. That's the truth. Nag-aantay lang po siya na sabihin po natin sa Kanya yung mga ninanais po ng puso natin. Kapag natili tayo sa Kanya at ang Kanyang mga salita natili sa puso natin, inaantay lang ng Diyos palagi ni Jesucristo sabihin po natin kung ano yung mga kahilingan natin. Excited po siya and is ready, willing to give those particular requests. Mga tugon na yun. Subalit, at the same time, tatandaan po natin, the purpose is for the Father to be glorified in the Son. Kaya tingnan natin maigi at makikita natin dahilan ay upang parangalan ng Diyos Ama. Kaya kung susuriin natin, ang purpose na ito ay nakakabit doon sa premise. Ano nga ba yung premise? Kapag nanatili tayo sa Kanya, ang Kanyang salita na natili sa atin, kapag natili tayo sa Kanya, klaro po yun na ang hihingin din po natin ay aligned doon sa Kanyang mga nais. At kapag aligned yung Kanyang mga hinihiling po natin, definitely mabibigyan ng kapurihan ang Diyos. Sa pamamagitan po ni Jesucristo na siyang tumugon doon sa panalangin na yun. Kaya, sa tingin ba ninyo, kapag humingi po tayo ngayon, ibig sabihin po nito, kapag humingi po tayo, dapat aligned. Sapagkat, una, nakaangkla dun sa natili natin kay Jesus at pananatili ng Kanyang salita sa buhay po natin, sa puso natin. Ergo, ang ibig sabihin po nito, yung bagay na hihingin po natin sa Kanya ay mga bagay na magbibigay kapurihan at kalulatian sa Kanyang pangalan. So, i-clarify po natin. Anything na gusto natin na hingin, ibibigay niya. Kung tayo na natili sa Kanya at natili ang Kanyang salita sa puso natin, sa buhay natin. But at the same time, ang ultimate purpose nito ay mabigyan ng kapurihan at kalulatian ng Diyos. Thus, pag ina-assess po natin, humihingi tayo siguro ngayon ng maayos sa trabaho mula sa Diyos. Ang tanong doon, ito bang trabaho ito na hinihingi natin sa Kanya ay mabibigyan ng kapurihan at kalulatian ng Diyos? Mag-glorify kaya si Jesus dito sa trabaho ito na gusto nating pasukan? Kapag nakuha ba natin itong pinapanalangin natin na bagong cellphone, itong Christmas, umaasa tayo dun sa parents natin, na ibibigay po nila yung cellphone na hiningi natin, ang tanong,
Kapag nakuha ba natin yun, naibigay po sa atin yun, mag-glorify kaya ang Diyos doon sa bagong cellphone na yun? Na kapag ginamit ba natin ay ikaluluwalhati ng Diyos? Yung mga bagay na pinapanood po natin doon, papanoorin po natin, mga bagay na lalabas doon, mga bagay na i-text natin, mga bagay na sasabihin natin, mag-glorify kaya siya? Doon sa mga bagong damit na pinagpipray po natin na nais natin matanggap ngayong Christmas, tanong, mag-glorify ba ang Diyos? Doon sa mga nag-expect po tayo, nagpipray po tayo na magkakaroon po tayo ng we become in a relationship for this Christmas. Siyempre, sasabihin ng mga iba po sa atin, medyo malungkot naman, single girls na naman ang kanta natin. Christmas na Christmas, mag-isa lang po tayo. Sometimes nag-rush din po tayo, sumabay po tayo sa Christmas rush. Sinasabi natin, ay, sige ito na, sasagutin ko na. Siya na nga yung tugon ng Diyos para sa akin. Pero ang tanong, will God be glorified in that particular relationship? Kung hindi, ba? Huwag nating asahan na tutugunin ng Diyos. Kasi hindi naman siya mag-glorify, di ba? Ang tandaan po natin, what we are seeking here, kaya tutugunin ng Diyos, is not for us to be glorified, for us to feel that we are so happy. No, it's for the Father to be glorified. In those particular blessings, in those particular answered prayers na nais po natin sa Kanya. So ngayon, saliksikin po natin ang ating puso't isipan. Hayaan po natin na yung mga bagay na hinihingi po natin, hilingin po natin, naniniwala po tayo, pagkakalob ito sa atin ng Diyos. Subalit, tanong, nanatili ba tayo sa Kanya? Ang salita ba niya nanatili sa puso natin? At ang mga bagay ba nito na pinapanalangin po natin ay makapagbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan? If the answer to these three questions are yes, then definitely there's no reason para hindi natin pwedeng matanggap yung mga bagay na hinihingi ng puso natin ngayong Christmas. Natatandaan po natin, there's not just through this Christmas, it is true every day of our lives. So maraming salamat at umaasa po tayo ng Kanyang mga salita. Ito hindi mawawalan ng saysay. Nalaman po natin kung ano yung sekreto ng Diyos para tugunin niya yung mga panalangin po natin. At tayo ngayon ay mananatili sa Kanya, sa Kanyang mga salita, at hayaan po natin sa gabing ito, sa paglapit po natin ng mga kahilingan ng puso po natin para sa ating mundo, sa bansa, sa mga iba't ibang mga sa church po natin, sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. Hayaan po natin na siya mabigyan ng kapurihan, siya mabigyan ng kaluwalhatian. Maraming salamat. Samahan niyo po ulit po ako sa panalangin. O Diyos, salamat muli sa paalala sa bawat sa po sa amin. Salamat sapagkat nilinaw po ninyo na kung ano yung sikreto para ipagkaloob niyo po ang mga panalangin ng bawat sa po sa amin. Salamat sa mga salitang ito. Tayaan po ninyo, O Diyos, na kayo ang patuloy na mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Habang kami nanatili sa inyo at yung mga salita ay nanatili sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat sa puso sa amin sa lahat po ng kasama ko po ngayon sa panalangin ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, purihin kayo, luwalhatiin kayo sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Panalangin po natin ang ating mundo, the world where we are in. Sapagkat alam naman po natin na yung COVID nito ay tuloy-tuloy pa rin. Panalangin po natin na matapos na itong pandemyang ito at yung mga bagay na may kinalaman pa dito. Sama-sama nating ilapit po ito sa ating Diyos.
Ngayon naman, nilalapit naman po natin ang ating bansa. Alam ko na maraming mga bagay na nais po nating ilapit para sa ikagaganda ng ating bansa, lalo na ng ating gobyerno, ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor, at ng ekonomiya po natin, lalo na ngayong Christmas, umaasa po tayo na magiging maganda ang Christmas po ng bawat isa pong Pilipino. Lapit po natin ito sa Diyos. Ngayon naman, ilapit po natin ang ating iglesia at mga kapatiran po natin. Alam naman po natin na medyo tagal-tagal na rin na hindi po tayo nagkikita-kita physically. Subalit, alam naman po natin, magkakasama pa rin po tayo virtually, magkakasama po tayo in the spirit. But nonetheless, panalangin po natin ang paggabay ng Diyos sa bawat po sa atin, lalo na yung mga tagapamuno natin, mga pastors po natin, anointing pati sa mga preachers, gayon din doon sa mga kapatiran po natin na may sakit, kapatiran po natin na dumaranas ng mga hamon sa kanilang physical at spiritual buhay. Ilapit po natin ito sa Diyos.
Ngayon naman, sama-sama po nating ilapit sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay at ating pamilya. Alam po naman, marami tayong mga bagay na nais para sa pangailangan po natin sa araw-araw. Ating kalusugan, ang isang maayos na relasyon sa buhay po natin sa loob ng pamilya. Ilapit po natin ito sa Diyos. And finally, alam ko maraming tayong nais sa puso po natin. Kagaya po ng pinag-aralan po natin kanina, na po ninyo, naintindihan ko na about sa puso natin, maraming mga bagay na nandito sa puso natin. Mga bagay na nais ng puso natin at nais natin itong hilingin sa Diyos, nais natin itong labas, sabihin. Sama-sama po natin itong ilapit sa Kanya. Maring ito'y para sa personal natin na professional growth, or relationship with a significant other, kung ano man po yung sinisigaw ng puso natin ngayong gabi, ilapit po natin ito sa Kanya. Alam natin na handa siyang makinig, handa siya na tumugon sa ninanais ng puso natin.
Muli, maraming salamat mga kapatid at sinamahan niyo po kami ngayong gabi sa ating corporate online prayer. Ngayon naman, samahan niyo po ako bilang pagtatapos at umaasa po ulit tayo na magkikita-kita tayo sa mga susunod na Wednesdays. The same time, syempre sa linggo ay makakasama muli tayo para sa ating pananambahan at magbigay tayo ng papuri at salamat sa ating Diyos sa darating na linggo. So, bago muli, manalangin po tayo, pasalamat tayo sa kanyang pag-iingat at paggabay ngayong gabi. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pong pagsama sa bawat po sa amin. Salamat sapagkat tinugon nyo na po ang mga panalangin po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuro nyo po sa amin ano po yung mga ingredients, mga sekreto upang mga panalangin po namin ninyo po tugunin. Salamat sa lahat ng mga bagay na binanggit po namin sa inyo. Alam po namin na kayo po ay palaging nandyan, nakikinig at handang tumugon sa bawat oras, sa bawat sandali, sa mga panalangin na nilapit po namin sa inyo. Purihin kayo, Diyos, sulatin kayo sa lahat po ng mga kapatiran po na nasan man sila, pagpalain niyo po sila. Sabahan sila, gabayan sila sa araw-araw, at sa gabi po ito, pagkalooban niyo po kami ng isang mahimbing na pagtulog at ihanda po ninyo ang buhay po namin sa lahat na magagawin po namin bukas at sa masusunod pang mga araw. Nihiling po namin na sa linggo, handa rin po ninyo kami, samahan niyo po kami upang maging excited muli ang bawat isa sa aming pagsasama-samang pagbibigay papuri, pagbibigay pasalamat sa inyo pong pangalan. So, aming salamat na lagin sa pangalan po ni Jesu Cristo. Amen.